Rendell Tagalog Love Stories presents Sulen, hindi ka ba sasama sa amin? Day off naman natin ngayong araw. Tanong ng kasamahan ni Sulen sa trabaho na sina Philip at Lexi. Sila, ang dalawang taong naging kasakasama niya sa ilang taon bilang isang bodyguard ng dating mayor ng Pasig. Hindi na, may tatapusin din kasi akong trabaho sa bahay ngayong araw. Mauna na kayo at mag-enjoy kayong dalawa. Nakangiting aniya sa mga kaibigan bago siya sumakay sa motorbike niya. Si Sulen Malyari, ang bunso sa 4 na magkakapatid. Si Sera, Sora at Saina ang mga kapatid niya at siya lamang ang may maayos sa trabaho sa kanilang 4. Hindi niya kinakahiya ang mga naging trabaho nila. Ngunit ang misyon para sa kanya ay paminsan-minsan lamang. Mabuti na lamang at maagang natapos ang trabaho niya, kaya maaga din siyang makakauwi sa kondo. Bago siya umuwi, dumaan muna siya sa pinakamalapit na bookstore at bumili ng mga pambatang libro. Sa kanyang paglalakad sa loob ng bookstore, hindi nakaiwas sa kanyang paningin ang isang pamilyar na lalaki. Nakasuot man ito na itim na salamin, kilalang kilala niya naman ito mula ulo hanggang paa. Black. Banggit niya sa pangalan ng lalaking 5 taon niya nang hindi nakikita. Matapos ang isang gabing pagkakamali na yun, ay hindi na muli nag-cross ang landas nila. Mabilis na nagtago si Sulen sa likod ng bookshelves at hinayaan na makaalis ng binata. Nang makita niya na nakalayo na ang lalaki, doon lamang nakahinga ng maluwag si Sulen. Napahawak pa siya sa kanyang dibdib dahil pakaramdam niya ay muling bumalik ang ala-alang iyon. Binili na ni Sulen ang mga kailangan niya bago umuwi ng kondo. Sa bukana pa lang ng pintuan, narinig na ni Sulen ang halakhak ng anak. Ang lahat ng pagod at agam-agam sa puso niya ay nawala dahil sa tawa nito. "Mommy!" Malakas pang hiyaw ng bata at saka ito sumalubong ng yakap kay Sulen. "Kumusta naman ang baby ko? Hindi naman nagpasaway kay Yaya Morga?" Malambing na tanong ni Sulen sa anak. Kinarga niya pa ito kahit kalahati na ng height niya ang tangkad ng bata. Namana ng kanyang anak ang tangkad ng ama nito. Hindi lamang iyon, dahil maski ang talino at itsura ng anak ay kuhang-kuha sa ama nito. "Mommy, ba't ngayon ka lang po? It's been 1 month bago ka po umuwi." Nagtatakang tanong pa nito. Ang anak niyang si Blue na magli5 taong gulang na ngayon. Ito ang naging bunga ng isang makasalanang gabi noon. Kasalanang hindi niya kailanman inisip na kasalanan, bagkus isang biyaya dahil ibinigay ng Diyos ang batang ito. "I'm sorry baby, masyado lang madaming ginagawa si mommy, kaya ngayon lang siya nakauwi pero pangako, babawi ako sa'yo. Pero bago yan may pasalubong muna ako." Bigla na lamang nagningning ang mga mata ni Blue nang makita ang paper bag na galing sa bookstore. Wala pang 1 segundo at nagawa na nitong buksan at lumantad sa kanya ang 2 makapal na libro. Isang coloring book at isang math book. Ito ang paboritong libro ng anak kaya hindi pwedeng mawala sa magiging pasalubong niya sa tuwing uuwi. Nawala ang atensyon ng anak ni Sulen sa kanya nang makita ang mga pasalubong niya. Lumapit naman siya kay Morga na may pag-aalalang mukha kay Sulen. Kaya nakaramdam ng pag-aalala ang babae. "May problema ba, Morga?" "Ate Sulen, kasi ano?" Alangan pa ito at nilaro ang mga daliri. "Ano yun? Huwag ka nang mahiyang magsabi sa akin. May problema ba kay Blue? Naging pasaway ba siya? Kailangan mo ba ng pera?" Sunod-sunod pa niyang tanong sa babae. Pero umiling lamang ito sa kanya at mas lalong yumuko. "Hindi ko na alam kung hanggang kailan ko pa mababantayan si Blue, ate.
Kasi tumawag ang ama ko na kailangan niya na mag-aalaga sa kanya kasi namatay na rin si mama. Ako na lang kasi ang maaaring mag-alaga sa kanya. Ani Morga. Nabunutan ng tinik sa lalamunan si Sulen dahil akala niya ay kung ano nang masamang nangyari. Wala namang problema dahil ama mo yun. Kailan ba ang alis mo? Tanong ni Sulen at saka kinuha ang wallet sa suot na trousers. Mamayang madaling araw sana ate. Hinintay ko lang talaga na makauwi ka dahil wala akong lakas ng loob ipaalam sa iyo agad. Pasensya na ha. Hinging paumanhin pa nito. Ayos lang. Ito nga pala, baunin mo sa pag-uwi mo para naman makabili ka ng pasalubong sa pamilya mo. Huwag mong iisipin si Blue, ako nang bahala sa kanya. Inabot ni Sulen na makakapal na lilibuhing pera kay Morga. Noong una ay ayaw pang tanggapin ng dalagang, ngunit dahil sa pamimilit ni Sulen ay wala nang nagawa pa si Morga kundi tanggapin ito. Nang gabi din iyon, naghanda na si Morga dahil babiyahe na siya ng madaling araw. Saka na lamang niya iisipin ang magbabantay sa anak dahil sa mga oras na ito gustong magpahinga ni Sulen. Gusto niya munang ipahinga ang mga agam-agam sa kanyang dibdib. 5 taon na ang nakakalipas nang magtungo si Sulen sa bar matapos ang klase niya bilang isang college student. 18 lamang siya nung mangyari ang bagay na iyon at saka lalaki pang hindi niya nakilala. Dala ng kalasingan, nagawa niyang hayaan ang binatang haplusin at halikan ng kanyang kainosentihan. Nagawa niyang maibigay ang pinakaiingatan ng isang gabi lamang. Ang inakala niya ay iyon lamang ang bangungot na mangyayari sa buhay niya. Ngunit nagkakamali siya. Dahil lumipas lamang ang 3 buwan, nalaman niyang buntis siya. Itinago niya sa mga kapatid ang pagbubuntis hanggang 6 na buwan na ito. Ngunit nang nagiging halata na ang malaki niyang tiyan, nagpasya siyang magpunta sa ibang bansa. Bakasyon lang ang naging dahilan niya upang walang magtaka sa gagawin niya. Kahit ang kapalit pa nito ay ang pagsisinungaling sa mismong mga kapatid. Isinilang niya ng tahimik ang anak at pinalaki ito hanggang sa lumipas ng 5 taon ay nakabaon pa rin ng sikretong pinakatatago niya. Blue Malyari, may baby. Lumuluha pa niyang sambit matapos niyang mailuwal ng malusog ang anak. Ang unang iyak, tawa, pagtawag ng mommy at ang unang hakbang ng anak ay wala siyang pinalagpas. Lahat ng iyon ay nakabaon sa puso niya dahil ang pagkakaroon ng anak ay isang biyaya para sa kanya. Naalimpungatan si Sulen dahil sa malalakas na halakhak na nanggagaling sa living area. Nang buksan niya ang mga mata, naalarma siya dahil wala na ang anak sa tabi niya. Kaya dali-dali siyang tumakbo palabas ng silid. Nawala ang takot niya na makita si Philip at Lexi kasama ang anak niya. Gising ka na pala, mahal na prinsesa. Kung di pa kami dumating, mamamatay na sa gutom ang anak mo. Bruha ka, sana ugaliin mong gumising ng maaga para ipagluto ng breakfast ng Junakis mo. Sermon ni Philip habang tanga ng tsanse at kawali. Mabuti na lang talaga at nandito ang mga ninang at ninong mo. Kundi ano inaanak, matagal nang walang kugapuhan mo dahil sa mami mong matakaw sa tulog. Singit naman ni Lexi. It's okay po dahil alam kong pagod si mami. I can eat naman po ng bread and milk habang hinihintay si mami na magising. Maunawain namang sagot ng anak ni Sulen na nagpatunaw sa kanilang mga puso. Kanino kayo nagmana ang batang ito? Hindi lang gwapo, matalino pa, at napakamaunawain pa. At saka niyakap at pinaulan na ng halik si Blue. Panay hagik-gik naman ng bata, kaya wala nang nagawa pa si Sulen kundi ang hayaan ng mga ito. Naupo na lamang siya sa kaharap na bangko ni Lexi at saka nilantakan ng pancake na niluto ni Philip. Ano palang ginagawa niyo dito?
Isang himala na dinayo niyo pa talaga ako. May balita ba sa trabaho na hindi pinarating sa akin? Tanong ni Sulen sa mga kaibigan. Nagkatinginan pa ang dalawa niyang kaibigan at tulad ng inaasahan, ay tama nga ang hinala niya. Kanina lang sinabi sa amin at hindi talaga siya basta-basta pinaalam sa atin dahil isang surprise talaga siya. Si Lexi ang nagsimula. Ikaw daw ang magiging personal bodyguard ng bagong upong mayor. Si Philip ang nagsabi niyon. Mayor? Sino? Nagtatakang tanong ni Sulen pero seryosong tingin lang ang ipinukol ng dalawa. Hindi na muli nabuksan ang tungkol sa bagong mayor. Bagkus, napag-usapan nilang tatlo ang tungkol sa babysitter ng anak niya na kakaalis lamang kanina. Nagsuggest ang dalawa na lumipat sila sa pinakamalapit na kondo upang makauwi siya at hindi na kailangan pang mag-hire ng magbabae. Pumayag si Sulen dahil mas mababantayan niya ang kanyang anak at kinabukasan nga ay naghanap na sila ng kondo na mapaglilipatan sa araw din na yon at nakalipat si Sulen kasama ang anak. Hindi naman madami ang mga gamit na ililipat nila kaya hindi rin ito masyadong kumain ng oras at araw. Kinabukasan ay maaga siyang pumasok sa trabaho dahil sa pagdating ng bagong mayor. Suot ni Sulen ang usual na uniforme na kulay itim na tinernohan ng combat boots. Hapit na hapit sa itim na t-shirt at nakapusod ang mahaba niyang buhok dahil magiging sagabal ito kung sakali man. Sa gilid ng kanyang bewang ay ang dalawang baril niya. Sa kanang hita naman ay isang maliit na bag kung saan naman nakasuksok ang maliliit na patalim. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa nauna dumating yung mayor. Sinasabi ko sa iyo, Sulen, napakagwapo niya. Hindi lang yun, dahil napakagandang lalaki pa niya. Salubong pa agad ni Lexi sa kanya pagpasok pa lang niya sa munisipyo. Bakit kasi lagi ka nalang late? Nga pala, si Junakis mo, may pinag-iwanan ka naman no? Sinasabi ko sa iyo, Sulen, mawala ka na sa mundo, wag lang ang inaanak namin. Dagdag pa nito, bago niya sinabayan si Sulen pagpasok sa locker room. Sulen, pinapatawag ko sa opisina. Biglang singit din ni Philip na sinundan pa sila hanggang sa loob. Pinatatawag? Bakit daw? Hindi ba sinabi na nila na si Sheena maging personal bodyguard niya? Nagtatakang tanong ni Lexi kay Philip. Hindi sumagot si Sulen at basta lamang siya nakikinig sa usapan ng dalawa. Hindi na bago kay Sulen na marinig ang pangalan ni Sheena dahil ito lamang ang kaaway niyang mortal sa trabaho dahil sa inggit sa katawan. Sa sobrang inggit nito kay Sulen, naging paligsahan na para sa kanya ang lahat ng bagay kapag may kinalaman kay Sulen. Pero Sulen, may malaki tayong problema sa totoo lang. Sabi ni Lexi. Anong problema? Tahang tanong pa niya sa kaibigan at napansin ni Sulen ang pag-aalangan sa mukha nito. Parang kilala ko na kung sino ang ama ng anak mo. Pilit pa ang ngiting ibinigay ni Lexi, kaya mas lalong nangunot ang kilay ni Sulen. Anong ibig mong sabihin? Naputo lang sasabihin sana ni Sulen nang muling bumukas ang pintuan ng locker room at iniluwas si Philip. Ayun nga ang problema dahil itong mayor natin ay tinanggihan si Sheena. Bagkus, nag-request siya na sana si Sulen daw maging personal bodyguard niya. Alam nyo, may something fishy lang ako nararamdaman. Lalo na't hindi ko gusto ang aura ng mayor na yun. Bakit naman? Inggit ka lang yan dahil alam mong mas gwapo siya sa'yo at magkakaroon ka na ng kalaban kay Sulen eh. Pamus ka naman ni Lexi sa lalaki kaya namula ito bigla. Pero wala sa biroan ng dalawa ang atensyon ni Sulen. Bagkus, nasa sinabi ng babae kanina. Gusto niyang alamin at malaman ng maayos kung ano ang ibig nitong sabihin. Ano ibig mong sabihin dyan? Tanggi pa ni Philip.
Pero bumalik din ang pagiging seryoso nang pumasok ang lieutenant at tinawag ang pangalan ni Sulen. Napabuntong hininga na lang siya at saka sumunod. Pagbukas pa lang ng pintuan ng opisina, bumulaga na kay Sulen ang lalaking iniiwasan niyang makasalamuha pa. Kung nakikipaglaro lamang ang tadhana, ay bakit sa dami pa ng tao sa mundo, bakit siya pa? Ngumiti pa ito ng hindi umaabot sa mga mata at nakipagkamay kay Sulen. Napatitig lamang si Sulen sa kamay ng lalaking nasa harapan niya. Natatakot na muling madampian ang balat. Parang tumigil ang ikot ng mundo ng dalaga, lalo na nang magtagpo ang mga mata nila. Para niyang nakita ang mga mata ng anak. Tama nga sila. Sinong hindi maniniwala na ang lalaking ito at ang anak niyang si Blue ay magkadugo? Black Guevara, Miss Malyari. Nice to meet you. Again? Anang lalaking nasa harapan ni Sulen. Natapos ang trabaho ni Sulen ng payapa dahil wala naman siyang masyadong ginawa. Bago siya nagtungo sa kondo, dumaan muna siya sa kondo nilang magkakapatid. Naabutan pa niya si Sora na nakahiga sa malambot na sofa habang nasa lapag naman si Saina at problemado din. Kamusta naman ang mga racket niyo? Salubong pa niya sa mga kapatid na mistulang walang problemang kinakaharap. Heto, problemado dahil sa propesor kong nakakainis. Sabi ni Saina. Hindi man tumagal ang usapan nilang lahat nang lumabas si Sarah mula sa silid nito dala ang laptop. Sa tono pala ng boses ng babae, alam na nila na may bagong racket na naman sila. Teka nga, iyan ang bagong boss ko. Yan ang bagong mayor sa atin. Hindi makapaniwalang sabi ni Sulen habang nakatingin sa larawan ng lalaki sa laptop ng kapatid. Di mabuti, dahil yan ang susunod mong pupuntiryahin. Dahil ang isang yan, nagpapatakbo ng illegal nang walang nakakaalam. Sabi ni Sarah. Nagpapatakbo ng ano? Pangungumpirma pa niya dahil hindi niya maintindihan kung ano ba ang sinasabi ng kapatid. Base source na nakuha ko ay nagbebenta yan ng mga illegal na armas. Iyon ang dapat mo makuha, yung mga perang nakuha niya mula sa pagbebenta ng mga illegal na armas. Sigurado ka ba dyan? Dahil baka hindi naman yan tama. Dahil ako ang malalagay sa kapahamakan lalo na at boss ko ang isang yan. Sabi ni Sulen sa nag-aalalang tono. Hindi kasi biro na si Black ang babanggain niya. Dahil na rin sa anak na pinoprotektahan niya. Sigurado ako. Dahil ang isang yan ay gumagawa talaga ng hindi maganda. Yung mga armas na binibenta niya ay galing sa iligal. Siya ang utak sa pagbebenta ng mga yan. Hindi na muling nagreklamo si Sulen at inisip ang dapat na planong gagawin sa misyon na ito. Alam niya kung gaano kahirap ang pumasok sa mansyon ng lalaki dahil dito siya nakadestino. Isa siyang personal bodyguard kaya sa pagkakamali lang ay tiyak na makukulong siya. Basta mag-iingat kayong tatlo at huwag na huwag kayong magpapahuli dahil ito na ang huli na gagawin pa natin ng mga bagay na ito, okay? Basta huwag niyong hahayaan na mabuking o malaman nila kung sino tayo. Pagpapaalala ni Sarah sa kanila. Hanggang sa pag-uwi ng bahay ay hindi nakakibo si Sulen dahil iniisip niya ang magiging plano. Iniisip niya kung paano siya makakapuslit sa opisina nito kung ang security system ng buong mansyon ay sobrang higpit. Pero tulad ng sinabi ni Sarah, ito na ang huling beses na gagawin nila ito kaya hindi dapat sila pumalpak. Alas 5 pa lang ng umaga nang pumasok na sa trabaho si Sulen. Iniwan niya muna ang anak sa katabing kondo nila na si Ana, isa din ito single mom at work from home. Dito, madalas ang anak niya dahil sa anak na babae. Mapagkakatiwalaan ng mga ito kaya naging panatag na rin siya. Dumiretso siya agad sa loob ng mansyon at tulad ng inaasahan niya, kaliwat kanan ng mga CCTV sa paligid. Bawat galaw ng mga tao,
Sa loob ng mansyon ay walang ligtas. At anong ginagawa mo dito? Sambit ng pamilyar na boses sa likuran ni Sulen. Kahit hindi niya lingunin ito ay kilalang kilala niya na ito. Nandito ako para sa trabahong inatas sa akin, Sheena. Hindi ba dapat ikaw ang tanungin ko kung anong ginagawa mo rito? Malamig na tanong pabalik ni Sulen sa babae. Narito ako dahil ako ang personal bodyguard ng mayor. Proud pa ang boses nito. Gustong burahin ni Sulen ang mga ngisi sa labi ng babae. Ngunit pinigil niya ang sarili dahil maaari niyang gamitin ang babaeng ito para sa gagawin niyang plano. Ganun ba? Kung ganun, makakasama mo pala ako sa trabahong to. Excuse me? Huwag ka nga magpatawa. Sambit pa nito, pero kaysa pansinin pa, dumiretso na lamang si Sulen sa loob ng opisina, ngunit hindi niya sinasadya na mapahiyaw dahil sa biglang paghila sa kanya ni Sheena. Ramdam na ramdam niya ang hapdi sa kanang braso, galing sa mahabang kuko ni Sheena. Oops, hindi ko sinasadya. Nakakalokong sabi pa nito at saka nagpatiuna sa loob. Itinago na lamang ni Sulen ang sugat sa suot niyang damit at saka walang emosyon na humarap kay Black. Maghanda kayong dalawa, may pupuntahan tayo. Utos nito. Sakay ang itim na van. Walang imik si Sulen habang nasa tabi niya si Black. Ang nasa utak lamang niya, ang trabaho niya iyon lamang at wala nang iba pa. Pero kung minamalas ka nga naman, dahil bigla na lamang paputokan ang sinasakyan nila. Yuko! Utos pa niya kay Black. Inilabas ni Sulen ang baril at saka ito kinasa. Nagpalingalingan sa paligid at nakita ang dalawang motorbike na nakasunod sa kanila habang sabay na nagpapaputok ng baril. Yumuko ka! Wag na wag kang mag-aangat ng ulo hanggat hindi ko sinasabi. Nagkakaintindihan ba tayo? Sigaw niya sa mismong pagmumukha ni Black. Ang kaninang walang emosyon na mukha ni Black ay napalitan ng pagkagulat. Hindi niya inaasahan na ang babaeng nakasiping niya noon ay ganito pala kagaling. Ikinasa ng babae ang hawak na baril at binuksan ang bintana ng sasakyan. Dumungaw ito at saka walang pagdadalawang isip na nagpaputok. Sinabi nang huwag kang mag-aangat ng ulo. Singhal pa nito, kaya muli siyang lumuhod upang hindi matamaan sa mga nagliliparang bala. Sheena, ano? Bakit hindi mo ako kayang tulungan? Hindi mo dapat tinanggap ang trabahong to kung takot ka sa mga bala. Singhal naman niya ulit kay Sheena na nagtatago. Mas naging mapusok ang mga kalaban nila at binangga ang sasakyan nila kaya nagpagewang-gewang ito. Sa isang putok, napatumba ni Sulen ang isa sa humahabol sa kanila. Ngunit nakalimutan niya ang isa pa. Sa isang iglap, dalawang matigas na braso ang yumakap sa kanya at narinig ang pagdaing nito. Parang slow motion ang nasaksihan ni Sulen nang bumulwak ang dugo sa braso ni Black. Black! Nahihintakutang tawag niya sa pangalan ng lalaki. Pero ngumisi lamang si Black at sabay sabing, So you remember me, huh? At saka ito bumagsak sa lapag at nawala ng malay. Tagaktak ang pawis na may halong dugo sa katawan ni Sulen habang panay ang lakad sa may hallway ng ospital. Matapos kasi nila matakasan ng mga lalaking sinubukan silang patayin, ay mabilis silang dumiretso sa ospital. Hindi naman malalim ang tama ni Black, pero nakakaramdam pa rin ng matinding pag-aalala si Sulen dahil sinalo ng binata ang bala na dapat ay sa kanya. Mula sa malayo, napansin agad ni Sulen ng mga kaibigan. Parehong may nakapaskil na kaseryosohan. Sulen, nabalitaan namin na nangyari sa inyo habang nasa biyahe kayo. Naimbestigahan na rin namin kung ano ba nangyari at kung sino ang may gawa ng pagtatangkang pagpatay sa inyo. Sabi ni Lexi. Sino? Ang dating mayor. Siya ang tinuro ng mga nahuli naming tao na sumusunod sa inyo. Sila ang binayaran para gawin ang pagkitil sa buhay mo at ni Mayor Guevara.
Si Philip ang sumagot. Mas lalong nangunot ang kilay ni Solen dahil sa pagdamay sa kanya ng mga ito. Anong kinalaman niya sa lalaki? Wala namang ibang nakakaalam sa nakaraan nila. Maski si Lexie ay hindi muling binuksan ng tungkol sa anak niya at sa mayor. Bakit ako nadamay? Ba't nila ako gustong patayin? Dahil ikaw ang nakakita nilang magiging hadlang upang hindi nila mapatay ang mayor. Dahil ikaw ang pinakamalaking kalaban o pader na kailangan nilang banggain. Seryoso ang pagkakasabi ni Lexie, kaya maski si Philip ay hindi na nagsalita pa. Ang kailangan mo ngayon ay magdoble ingat dahil nakaagapay na sa pangalan mo ang pangalan ni Black. Seryosong sabi rin ni Philip. 3 oras ang lumipas at nanatili si Solen sa ospital upang bantayan si Black na mahimbing pa rin ng tulog. Matagumpay nilang naalis ang bala sa balikat ng binata, kaya ligtas na ito. Ngunit hanggang kailan sila magiging ligtas kung ang mga kalaban nila ay nasa paligid lang? Hindi napigilan ni Solen ang masabunutan ng sarili dahil naalala niya ang anak at ang kaligtasan nito. Solen. Nakuha ng paos na boses na iyon ang atensyon ni Solen kaya dali-dali siyang lumapit sa binata. May masakit ba sa'yo? Gusto mo ba tawagin ko ang doktor? Inumin. Baka naugutom ka. Magkakasunod niyang tanong sa lalaki, pero kaysa sagutin siya, mas pinili ni Black na hawakan ang kamay ni Solen. Are you okay? Nanlalaki ang mga mata ni Solen at biglang lumambot. Hindi niya alam kung ano ba ang dapat niyang maramdaman. Ang mas isipin mo dapat ay ang sarili mo dahil ikaw itong may tama ng baril at hindi ako. Ayokong masaktan ka. At saka, malayo sa bituka ito. Sabi pa ni Black, saka ngumisi ng alanganin. Nakatitig lamang si Solen sa binata at ganoon din si Black na parang katulad noon. Ang mga titig na nagpalambot sa mga tuhod niya. Mga tingin na gustong-gusto niya noon pero ngayon, nagsisisi na siya. Sana, hindi niya na ito nasilayan pa. Napahigpit ang pagkakakuyom ng mga kamay ni Solen dahil kahit hindi niya napapansin, ay alam niyang lumalambot na naman ang puso niya. Iwinaksi niya sa kanyang isipan dahil narito lamang siya upang tapusin ang misyon. At pagkatapos noon, ay magpapakalayo na sila ng anak niya. Malayong malayo sa lalaking ito na nasa harapan niya ngayon. Stop looking at me like that. Nahihirapang bulong pa nito. Looking like what? Takang tanong ni Solen, saka na siya umiwas ng tingin sa lalaki pero hindi pa rin ito magawang bitawan ng mga kamay niya. Tingin na, mawawala ka na naman. Iyon ang mga salitang nagpatahimik kay Solen. Sa tingin ko, ay maayos ka na kaya babalik na sana ako ulit sa mansyon para makapagpalit ng damit. Pambabaliwala ni Solen sa sinabi ni Black. Hindi niya kayang manatili sa lugar na ito at tila nasasakal siya. Gusto niyang umalis upang makapagpahinga kahit paano. Pero ang subukan niyang alisin ang kamay niya sa pagkakahawak ni Black, mas lalo namang hinigpitan iyon ng binata. Aalis na ako, Mayor. Please naman, bitawan mo na ako. Pero mas lalong humigpit ang hawak sa kanya ni Black na tipong mababalian na siya ng kamay. Ngunit pinanatili niya ang walang emosyong muka. Hindi niya dapat ipakita sa lalaki na naaapektuhan siya sa presensya nito dahil hindi na siya muli magiging malambot. Why? Bahagyang nagulat si Solen dahil sa tanong ni Black. Hindi niya maunawaan ang tanong nito. What? Aniya at pinatigas palalo ang emosyon sa kanyang muka. Bakit bigla ka na lang nawala? Nang gabing yun bigla ka na lang nawala na parang bula. 5 taon ang nakakalipas pero gusto ko pa rin marinig sa'yo kung bakit. Bakit ka umalis?
Buong tapang na sinalubong ni Solen ang tingin si Black. Anong gusto mong gawin ko? Maghabol matapos na isang gabing pagkakamali na yon? Hindi ba isang malaking pagkakamali lang din yun para sa'yo? Anong gusto mong gawin ko? Habulin ka na parang aso? Malamig na sabi ni Solen na may halong panunuya, kaya ang kaninang pagsusumamang mukha ni Black ay napalitan ng galit. Ayan, ganyan. Magalit ka sa akin. Tulad ng galit ko sa'yo kung bakit bigla mo din akong iniwan nang walang paalam. Hindi ako umalis eh. Umalis lang ako dahil pinaramdam mo sa akin na hindi mo ako kailangan. Ani Solen sa sarili. Gusto ko malaman ng totoo, Solen. Gusto ko din malaman ng totoo kung bakit mo binubuksan ngayon yan. 5 taon ang nakakalipas at isang kalokohan na pag-usapan pa natin ngayon to. 5 taon na yon at tapos na yon. Walang prenong sabi ni Solen. Dumaan ang matinding sakit sa mga mata ni Black. Nakaramdam naman ng konsensya si Solen, lalo na nang bitawan ng lalaki ang kamay niya at mag-iwas ng tingin. Para bang kumirot ang puso niya kung paano pinanood ang pagbitaw nito sa mga kamay niya. Ngunit pinatatag niya ang kanyang damdamin dahil ito ang nararapat para sa kanila. Yeah, you're right. Past is past. You can now live, Miss Malyari. Malamig pa sa yelong utos ni Black. Pikit matang umalis si Solen nang walang lingunan. Paulit-ulit sinasabi sa sarili na tama lamang ang kanyang ginawa. Nakasalubong pa niya sina Lexie at Philip na puno ng pag-aalala sa muka. Upang maibsan ang pag-aalala ng dalawa, ipinaskil ni Solen ang pilit ng ngiti. Pwede bang kayo na ang bahala sa anak ko ngayong gabi? May gagawin lang sana akong mahalaga. Aniya. Agad na dumiretso si Solen sa kondo ng mga kapatid niya at wala ang mga ito kaya nagkaroon siya ng oras para makapaghanda. Tatapusin niya na ngayong gabi upang makaalis na sila ng anak niya at ito na ang huli at huling beses pa silang magkikita ni Black. Matapos madala ang lahat ng gamit na kinailangan niya para sa pagpasok sa mansyon, pinaharurot ni Solen ang motorbike papuntang mansyon. Dumaan siya sa may likuran at saka lumambitin sa mataas na puno upang makalipat sa kabilang panig ng mataas na pader. Agad niyang napansin ang CCTV sa may gilid kaya dahan-dahan siyang lumapit dito upang matakpan ito. Dahil nasa ospital si Black, naging kaunti ang nagbabantay sa mansyon. Kaya madali para kay Solen ang makapasok dito. Matagumpay siyang nakapasok sa loob ng mansyon at ang sinunod naman niya ay ang opisina ni Black. Pero kung minamalas ka nga naman, ay nakasalubong ni Sheena na papalabas din sa opisina ni Black at may dala itong baril. Sino ka? Anong ginagawa mo dito? Malakas na sigaw ng babae, kaya mabilis siyang sinugod ni Solen para patahimikin. Ngunit nanlaban si Sheena. Lumaban ito ng suntok at tadya kay Solen at iniwasan naman ni Solen ang mga paputok nito. Sino ka sabi at anong pinaplano mo? Dadaan ka muna sa akin bago ka makalabas ng buhay dito. Muli pang sigaw ni Sheena at itinuto kay Solen ang hawak na baril. Sa kasabay ng pagpatak ng pawis ni Solen ay ang pagputok niya ng baril. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril kaya nakuha nito ang atensyon ng ibang tao sa loob. Sinamantala ni Solen na mawala sa focus si Sheena at basta na lamang tinadyakan sa mukha ang dalaga. Tumama pa ang likod nito sa pader kaya nawala nito ng malay. Mabilis niyang hinila si Sheena papasok na opisina at saka inilak ang pinto. Narinig pa niya ang mga tapak ng mga tauhan ni Black pero hindi na inisip ni Solen ang mga yon at basta na lang hinanap ang secret vault ng lalaki. Nang makita niya ito, ay mabilis niyang binuksan pero may passcode ang vault. Dahil lamang sa paghuhula, ay inilagay niya ang kaarawan at nagbukas ito. Sa sobrang gulat ni Solen, hindi siya agad nakakibo kahit nasa harapan niya ang dolyar na pera at mga diamante.
Sa kabilang banda naman ay si Black nakababangon lang mula sa ilang oras na pahinga. Hindi na siya nagulat na makita si Dalton, Justin at Edward. May dala pa si Justin na bulaklak na pangpatay. Tulad ng inaasahan namin, masamang damo ka talaga at hindi balang basta-basta papatay sa'yo. Pamumuska ni Dalton kay Black. Ang isang Black ay sumalo ng bala. Isang himala talaga yun, Black. Dahil kailan ka pa naging superhero? Si Edward naman na nagsalita. Nga pala, alam mo na siguro kung anong pinunta ko dito, di ba? Nahuli na namin ang mga babaeng sinubukan kami nakawan. And guess what? Lahat sila magkakapatid. Si Justin na ang nagsimula. Hindi kumibo si Black. Bagkus sinuot niya ang polo shirt at dumiretso sa may mesa at naglagay ng alak sa baso at nilagok ito. Hindi pa rin mawala sa kanyang napag-usapan nila ni Solen, ang babaeng nawala na parang bula. Ilang taon niya itong hinanap dahil sa bigla na lamang itong pagkawala. Umalis ito ng gabing iyon, pero ngayong nasa buhay niya na ulit ang babae, ay hindi niya masisiguro na papakawalan pa niya ito. Binabalaan ka lang namin dahil baka nasa mansyon na pala ang magnanakaw na kasama ng mga babaeng iyon nang hindi mo alam. Kibit balikat pang sabi ni Dalton. Paano kayo nakakasiguro na ako ang punteriya ng kasamahan nila? Dahil kaibigan ka namin. Hindi ba dapat common sense na yon at ikaw na ang sunod? Kung titignan mo ng mabuti ay sinusunod-sunod nila tayong lahat. Kaya nakakasiguro kami na sunod ka na. Siguradong sigurado pang sabi ni Justin. Tulad ng inaasahan ng mga kaibigan ni Black, biglaan na lang siyang nakareceive ng mensahe sa mansyon at sinabing pinasukan ng mansyon niya. Wala na silang sinayang na panahon at mabilis na dumiretso sa mansyon. Sa gitna ng living area, naroon ang babaeng nakasuot na itim na cap at itim na face mask. May suot na backpack habang maliksi na nakikipaglaban sa mga tauhan ni Black. Sabi sa'yo at ikaw na ang punteriya ng kasamahan niya. Ngisi-ngisi pang sabi ni Justin, saka parang hari na umupo sa sofa. Hulihin niyo siya ng buhay at walang gasgas. Utos pa ni Black sa mga kasamahan niya. Tagaktak na ang pawis ni Solen dahil hindi pa rin siya makalabas ng mansyon dahil sa dami ng mga tauhan na sumusugod sa kanila. Isang nakakainis para kay Solen nang makita si Black papasok ng mansyon kasama ang mga kaibigan nito. Sumuko ka na miss kung sino ka man dahil hindi ka makakalabas ng buhay dito. Sabi pa ng lalaking nakaupo sa sofa. Pinaikot ni Solen ang paningin at humanap ng matatakbuhan. Ngunit wala na dahil nakapaikot na talaga ang mga tauhan ng lalaki. Sumuko ka na kung ayaw mong dumanak pa ang dugo kahit babae ka hindi kita sasantuhin. Sabi ni Black na nagbigay ng matinding kilabot kay Solen. Palabasin niyo ko. Utos pa niya na akala mo ay pakikinggan siya. Bakit naman namin gagawin yun, miss? Kung di mo pa alam, ay nahuli na namin ang mga kasamahan mo. Sa dami ng pwede niyong banggain ay kami pa. Sabi ng lalaking nakasuot ng business suit. Hindi makapaniwala si Solen dahil ang mga kapatid niya ay nahuli na. Pero bago pa makapag-react si Solen, hindi niya napansin ang maliit na bagay na tumama sa braso niya. Nang lingunin niya ito, ganun na lang ang pamumutla niya nang makita ang pampatulog ito. Nahihintakutan pa siyang tumingin kay Black nang unti-unti siyang bumagsak. Sa pagpikit ng mga mata ni Solen, isa lang ang pumasok sa isipan niya. Ito ay si Blue, ang kanyang anak. Nagpupuyos ang damdamin ni Black habang nakatingin kay Solen na mahimbing na natutulog sa ibabaw ng kanyang kama. Habang nakatali sa headboard ng kama ang kamay ng babae gamit ang posas. Hindi siya makapaniwala na isang traidor at magnanakaw ang babaeng ito. Dahil lang mawala ito ng malay, bumulaga sa kanila ang kinuha nito. Wala akong pakialam kung gusto mong nakawin ang lahat ng kayamanan ko. Basta wag ka lang aalis ngayon sa buhay ko.
Aniya pa sa babae na mahimbing pa rin ang tulog. Bumalik lamang siya sa sarili nang may kumatok sa pintuan. "Pinatatawag mo daw ako, Mayor?" tanong ni Philip. "Gusto kong dagdagan mo ang magbabantay sa buong mansyon. Wag na wag niyong hahayaan na makawala si Solen Malyari, nagkakaintindihan tayo?" Utos niya. Kumuyom man ang mga kamao ni Philip, ay sinunod pa rin niya ang utos sa kanya. Nagtatagis ang bagang ni Philip dahil sa isipin na ikukulong ng lalaki ang kaibigan nila sa hindi nila alam na dahilan. Basta ang alam lamang nila ay walang makakabali sa utos nito at wala silang magagawa dito. Gusto man sumilip ni Philip sa loob ng silid ay hindi niya magawa dahil nakakamatay na tingin ang ipinupukol ng lalaking nasa harapan. 3 linggo na ang nakakaraan simula nang ikulong ni Black si Solen sa loob ng mansyon nito. 3 araw na din niyang hindi nakikita ang lalaki dahil nasa business trip nito sa Canada. Narinig pa niya ang pagbukas ng pinto at iniluwa nito si Lexi. "Lexi!" "Shh! Huwag kang maingay. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon para makapasok dito. Naghigpit si Mayor ng sobra pagdating sa'yo. Mabuti na lamang at napakiusapan ko yung naghahatid ng pagkain sa'yo." Paliwanag ni Lexi at saka ibinaba ang hawak na tray ng pagkain. "Si Blue, kumusta ang anak ko? Hindi naman niya ako hinahanap, no?" Nag-aalalang tanong agad ni Solen sa kaibigan. Lumapit si Lexi kay Solen at sinuri ang posas na nasa kamay ng kaibigan at saka tiningnan ng mga susi na dala niya. Pero walang nakapagbukas ng posas dahil ang susi ng posas ni Solen ay nakay Black. Shit! Si Blue maayos naman siya, pero nauubusan na kami na idadahilan kung bakit hindi ka tumatawag o umuuwi. Ang sinasabi na lang namin ay nasa malayong lugar ka at walang signal doon. Ikaw na muna ang bahala sa anak ko hanggat hindi ako nakakaalis dito, ani Solen. At muling bumalik sa pagkakahiga. Namumula at nagkakasugat na ang kamay niya dahil ilang araw na niyang sinusubukang makawala ngunit palagi siyang bigo. "Solen, umamin ka nga sa akin. Si Mayor ba ang ama ng anak mo?" Bulalas ni Lexi. Mas lalong pumikit si Solen dahil sa sakit ng kanyang ulo. Dahil sa pag-iisip sa problema. Wala na ring dahilan para itago pa niya ang katotohanan sa mga kaibigan niya. "Oo, si Black ang ama ng anak ko. Bakit hindi mo sabihin sa kanya na may anak kayo at baka sakaling pakawalan ka niya dito?" Suhestyon ng kaibigan, pero tanging ang pag-iling lamang ang nasagot ni Solen. "Kukunin niya ang anak ko." "Paano ka nakakasiguro na kukunin niya ang anak mo? Hindi naman sa pinag-o-overthink kita. Pero paano kung may nararamdaman pa rin sa'yo si Mayor?" "Nararamdaman? Isang malaking pagkakamali lang ang nangyari noon, Lexi. Isang katangahan ng inosenteng ako noon." Bakas ang matinding galit sa boses ni Solen nang banggitin iyon. "Paano mo nalaman? Tinanong mo ba siya? O baka katulad ka lang din ng mga bida sa kwento na nagpakalayo-layo matapos malaman na buntis ka?" Natahimik si Solen dahil sa sinabi ng kaibigan. May parte sa sinabi nito na totoo. Dahil basta na lamang siya lumayo noon nang walang pasabi. Pero kahit na, dahil wala na siyang magagawa dahil nangyari na ang lahat. Naputol ang pag-uusap nila nang makarinig sila ng katok sa labas ng pintuan. Mabilis na isinuot ni Lexi ang suot na face mask. "Tapos na ang oras ko dito. Basta pag-isipan mo ang sinabi ko, ha? Paano kung may misunderstanding lang naman kayo? Pag-usapan nyo at ako na ang bahala sa Junakis mo." Huling sabi ni Lexi bago siya lumabas ng pintuan. Naiwan si Solen na malalim ang iniisip. Tinatanong ang sarili kung ano nga ba ang maganda niyang gawin sa mga oras na ito. Sa kabilang banda naman, ay si Black na pauwi pa lang galing sa business trip nito sa Canada. Pagod na pagod siya at iniisip si Solen kung kamusta na ang dalaga.
Iniwan kasi niya ang dalaga ng walang paalam dahil kinailangan niyang tapusin ang problema niya sa ibang bansa sa lalong madaling panahon. Dumaan tayo sa pinakamalapit na flower shop. Aniya sa matandang driver. Dumaan sila sandali sa malapit na flower shop upang bilhan ni Black ng bulaklak si Solen. Pero napukaw ang atensyon niya sa batang lalaki na nakikiusap sa may-ari ng flower shop na pagbilhan siya ng halagang 100 pesos. Sige na po, para lang po sa mami ko. 1 piraso lang po ng red roses. Pakiusapan ng batang lalaki. Wala sa sariling napangiti si Black sa batang lalaki dahil sa kakulitan nito. Naku bata ka, kung di ka lang mabait at gwapo, ay hindi ko ibebenta ang rosas na 100 pesos. Ba't lugi ako? Nakangiting reklamo ng may-ari ng flower shop. Thank you po tita ganda, naway umunlad pa po ang business mo. Pilyong sabi ng bata matapos makuha ang 1 pirasong rosas. Hindi na malaya ni Black na nakangiti siya habang pinagmamasdan ng papaalis na bata. Nakita pa niya si Lexi, ang isang tauhan niya na salubungin ng bata. Hindi na siya nagtanong pa at basta na lamang bumili ng bulaklak nang walang sinasabi. Naalimpungatan si Solen nang maramdaman ng mahihinang halik sa kanyang pisngi. Nang buksan niya ang mga mata, si Black agad na bumungad sa kanya. Flowers for you. Aniya sa babae at inabot ng isang bouquet ng bulaklak. Gusto ko nang umuwi, Black. Iyan agad ang sinalubong niya sa lalaki. Kumain ka na ba? Hindi ka naman ginugutom dito, hindi ba? Pambabaliwala ni Black sa sinabi ng dalaga. Black, gusto ko nang umuwi. Kung gusto mong tanggalan mo na lang ako ng lisensya at magre-resign ako sa trabaho. Basta gusto ko na umuwi. Hindi ako isang kriminal para ikulong mo ako dito. Aniya, nang may pagsusumamong tinig. May gusto ka bang kainin? At ako ang magluluto. Pambabaliwala pa rin ni Black sa pagsusumamo ni Solen. Hanggang kailan mo ba ako ikukulong dito, Black? May sarili na akong buhay. May pamilya din akong uuwian, baka lang hindi mo alam. Wala akong pakialam. Anong wala kang pakialam? Hindi pwede yun. Gusto ko nang umuwi. Pakiusap lang. Sabi nang hindi ka aalis at dito ka lang. Walang aalis dahil dito ka lang at wala nang iba pa. Malamig pa sa yelong sabi ni Black na nagbigay ng matinding kilabot sa dalaga. Pero pinatatag ni Solen ang sarili dahil hindi na siya pwede pang magtagal dito dahil naaalala niya si Blue na nasa bahay at si Lexi lamang ang tanging nagbabantay sa bata. Black, makinig ka sa akin. Hindi mo ako preso na dapat ikulong dito. May sarili akong buhay. May mga kapatid ako na dapat kong puntahan. Nasa kamay ng mga kaibigan ko ang mga kapatid mo. Wala ka nang uuwian o babalikan sa pamilyang sinasabi mo. Ani Black at mas lalong lumapit kay Solen. Anong ibig mong sabihin? Nagbibiro ka lang, di ba? No. Masaya na mga kapatid mo sa piling ng mga kaibigan ko. Wala ka nang uuwian kundi sa akin lamang. May tsansa ka na magpakalayo-layo pero hindi mo ginawa. Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Hindi na napigilan ni Solen ang pagpatak ng mga luha niya. Dumaan naman ang sakit sa mga mata ni Black habang nakatingin sa babae. Bakit mo ba ako pinahihirapan? Ba't ayaw mo pang bumalik ako sa pamilya ko? Anong dahilan mo kung bakit mo ginagawa to at ayaw mo akong pakawalan? Dahil mahal kita. 3 salita na nagpatigil kay Solen. Gulat na gulat siya habang nakatingin sa mga mata ni Black. Hindi niya makita ang pagbibiro sa mga mata ni Black bagkus matinding pangungulila ang nakikita niya rito. Nagbibiro ka lang, hindi ba? Paano mo nasasabing mahal mo ko? Ganyan na ba talaga? Ganyan ka ba sa mga babaeng na ikama mo noon? Huwag mo nang bilugin ang ulo ko, Black. Hindi mo na ako mauuto sa mga ganyan mo.
May bahid ng matinding sakit sa mga mata ni Solen nang sabihin ng katagang yon. Look at me, Solen. Makinig ka sa aking mabuti dahil ngayon ko lang sasabihin ito. 5 years ago, I like you already. Kung sa palagay mo, ang isang gabing pagkakamali na yon ay isang pagkakamali sa'yo. Pero sa akin hindi. I did treasure that moment dahil sa wakas ay napansin mo na ako. Sinubukan kitang hanapin pero bigla ka nalang umalis na parang bula. Maniwala ka sa akin pag sinabi kong mahal kita. Gusto ko nang umuwi. Black, please lang. Please, subukan mo. Give me another chance to prove myself na totoo ang nararamdaman ko sa'yo. Please. Pakiusap pa ni Black. Hindi ko na alam, Black. Hindi ko na alam. Mahinang bulong ni Solen habang patuloy pa rin sa pagtulo ang mga luha niya. Nagulat pa siya nang maramdaman ng pagbagsak ng luha sa balikat niya. Hindi mo alam mga pinagdaanan ko, Black, matapos ang gabing yon. Pakiramdam ko, sinayang ko lang ang sarili ko matapos yon. I'm sorry. Tapos ngayon na nasa harapan mo ko, sasabihin mo yan sa akin na parang walang nangyari? Para bang hindi ka rin umalis? I know. And I'm sorry. Hindi ko naman ginustong umalis ng gabing yun. Kailangan ko lang umalis pero binalikan kita at hinanap kita. Past is past. Kalimutan na lang natin kung ano mang meron sa nakaraan. Nag-angat ng tingin si Black at mas lalo lamang dumaan ang sakit sa mga mata niya dahil sa sinabi ni Solen. Kitang-kita ni Solen ang pagpatak ng luha ni Black sa namumulang pisngi nito. Gamit ang malayang kamay ni Solen, hinaplos niya ang pisngi ni Black at saka siyang umiti ng malawak. Mag-umpisa tayo ulit. Mag-umpisa tayo ulit, Black. Hindi napigilan ni Black na pagdikitin ang mga labi nila. Tila uhaw na uhaw sa labi ng isa't isa. Hindi na rin napigilan ni Solen na suklian ang bawat halik ni Black. Bawat hagod ng mga labi niya ay walang kapantay na saya. Ito ang halik na kay tagal muling pinangarap ni Black. Ang halik na nagpabaliw sa kanya kahit ilang taon na ang lumipas. Si Black ang unang humiwalay ng halik na pagod na sila. At tila gusto pang patagalan ng halikan na yon. Pinagdikit pa nila ang kanilang noo at pumikit panandalian. Ninanamnam nila ang bawat oras na nangyari ngayon. Dahil tila isang panaginip para sa kanila. Thank you for giving me another chance. Hindi ko hahayaan na masira ko ang huling tiwala na binigay mo sa akin. Talaga ba? Baka gusto mo muna akong pakawalan. Ilang araw na rin kasi ako nakakulong dito. Pilyang sabi pa ni Solen. Naalerto agad si Black at kinuha ang susi sa loob ng bulsa. Mabilis na inalis ang pose sa mga kamay ni Solen. Nang makalaya si Solen, isang tadyak ang binigay niya kay Black kaya nahulog ang binata habang namimilipit sa sakit. Para saan yun? Tumayo si Solen sa harapan ni Black at ngumisi ng mas malaki. Namewang pa siya na para bang binabwisit niya si Black dahil hindi pa rin ito makatayo. Para sa pagkukulong mo sa akin ng ilang linggo. Seriously? Oo. Bakit? Nasaktan ka ba? Taas kilay pang tanong ni Solen. Of course not. Nabigla lang ako. Palusot pa ni Black at unti-unting tumayo. Hindi na napigilan ni Solen ang matawa dahil sa lalaki. Ito na siguro ang sinasabi ni Lexi na kailangan na nilang ayusin kung ano man ang meron sila ni Black. 3 linggo, muli ang lumipas. At totoo ang sinabi ni Black. Bumawi nga ito sa lahat ng bagay. Sumobra nga lang sa pagbawi dahil kasal na sila ngayon. Oo, sa pilitan na pagpapakasal. Hindi pa rin siya makapaniwala dahil sa bilis ng nangyari. Baka naman malusaw yung singsing mo at ilang oras mo nang tinititigan yan. Sita ni Lexi kay Solen na hindi pa rin maalis ang tingin sa wedding ring nila ni Black. Hindi lang ako makapaniwala. Mas hindi kami makapaniwala na si Mayor pala ang ama ng Junakis mo tapos ngayon ay mag-asawa na kayo.
Kailan mo sasabihin sa kanya na may anak kayo? Masyado nang matagal ang panahon na nasasayang na dapat nakakasama niyo ang anak niyo. Sabi ni Lexie. Sa lalong madaling panahon ay sasabihin ko sa kanya ang tungkol kay Blue. Medyo magulo pa kasi sa ngayon at hindi ko alam kung paano sisimulan sa kanya. Paliwanag niya sa mga kaibigan. Pinagmasdan ni Solen ang anak na tahimik lamang nagbabasa ng mga libro na binili niya. 3 linggo na rin na lumipas nang palihim lamang niyang puntahan ng anak. At ang mahirap pa dito ay unti-unti nang nagtataka si Black. Basta sinabi ko sa'yo, sabihin mo na habang maaga pa dahil hindi mo alam ang panahon at baka may biglang mangyari. Sabi ni Lexie na nagbigay ng matinding takot kay Solen. Maagang umuwi si Solen sa mansyon ni Black. Naabutan pa niya si Sheena na gumagawa ng gulo. Nang makita siya nito ay dali-dali siyang nilapitan at kamuntikan ng sampalin kundi lamang siya umiwas. Ang landi mo rin talaga no? Hindi ka lang magnanakaw dahil isa ka ding makate. Hindi lang pala kayamanan ni Black ang gusto mo, pati siya inangkin mo din. Dinuro pa siya ni Sheena. Ano bang problema mo, Sheena? Matagal ka nang galit sa akin. At may napapala ka ba sa mga inggit na meron ka? Pagtatanong ni Solen na mas lalong nagpagalit kay Sheena. Dahil malandi ka, makukuha ko na sana ang loob niya kung di ka lang umepal. Sigaw pa nitong muli na umalingaw-ngaw talaga sa buong paligid. Hindi siya sa'yo, Sheena. Malamig na sabi ni Solen. Mas lalong nagwala si Sheena at sinugod si Solen. Mabuti na lamang at nakaiwas si Solen sa unang atake nito. Hindi rin siya sa'yo, Solen. Lahat na lang ay inaagaw mo. Hindi ka pa ba napapagod at gusto mo sa'yo lahat? Naningkit lalo ang mga mata ni Sheena at naglabas ng patalim. Sinubukan niyang undayan ng saksak si Solen, ngunit mabuti na lamang at nagawang makatalo ni Solen. Muli silang naglaban at ang tanging ginagawa ni Solen ay umiwas sa bawat atake ni Sheena. Lahat na lang inaangkin mo. Ang mga tao dito, ang trabaho ko at ngayon si Black. Muling sumugod si Sheena at ipinaspas ang hawak na patalim. Bago pa ito tumama kay Solen, ay isang malaking braso ang pumigil sa kanya. What are you doing to my wife? Nakakapanlambot tuhod na tanong ni Black kay Sheena. Itinulak pa niya si Sheena paalis, kaya sumubsob ito sa malamig na sahig. Mabilis pa siyang lumapit kay Solen at sinuri ang buong katawan ng asawa. Mabilis pa niya itong hinalikan sa noo at matalim na tumingin kay Sheena. Ilabas niyo sa pamamahay ko ang babaeng yan at huwag niyo nang hahayaan na makapasok pa ulit. Utos niya sa mga tauhan. Teka lang, hindi mo ba alam na niloloko ka lang ng babaeng yan? Sigaw ni Sheena nang pagtatangkaan na siyang hilahin palabas ng mansyon. Madami ka pang hindi alam sa kanya. Hindi mo alam ang malaking lihim na tinatago niya. Dagdag pa ni Sheena. Nanatiling walang emosyon na mukha ni Solen habang nakatingin sa dalaga na nakangisi ngayon sa harapan nila. Proud pa itong tumayo sa harapan nila at ngumisi na parang demonyo. Pwede bang tumigil ka na? Dahil wala ka nang mapapala sa akin. Umalis ka na lang nang tahimik at wala tayong magiging problema. Madiing sabi ni Black kay Sheena, pero mas lalo lamang nagmatigas ang babae. Hindi mo dapat pinakasalan ng babaeng may lihim na tinatago. Hindi ba, Solen? Hindi mo ba sinabi sa asawa mo na ang laki na ng anak mo? Bulalas ni Sheena na nagpatahimik sa kanilang lahat. Namutla at nanginig si Solen habang nakatingin kay Sheena. At pagkatapos ay kay Black na nakakunot ang noo. Anong ibig mong sabihin, anak? Huwag kang magsinungaling dahil kaya kitang ipakulong at mabubulo ka doon. Pagbabanta ni Black sa dalaga. Bakit hindi mo tanungin ang asawa mo? Solen? Tawag pa ni Black sa pangalan niya. Wala. Nauutal niyang sabi sabay iwas ng tingin. Kinaladkad nila si Sheena palabas ng mansyon at naiwan sila ni Black sa gitna ng sala. Naramdaman pa niya ang yakap ni Black sa magkabilang gilid ng bewang niya.
Don't mind her. Sabi pa nito na mas lalong nagpabigat sa konsensyang dinadala. Hindi alam ni Solen kung bakit nagawa niyang itanggi ang anak, ngunit pakiramdam niya ay hindi pa talaga ngayon dapat niyang makilala ito. Hindi pa ngayon dahil masama pa rin talaga ang pakiramdam niya. Lumipas lamang ang mga araw at biglang nagbago ang lahat. Lalo na nang malaman ni Solen ang nangyari sa kapatid na si Saina. Palagi na lamang umaalis si Black upang tulungan ng kapatid dahil naging malapit na sa kanya ang kapatid. Naging simula na din ang away nilang dalawa dahil mas gusto pa nitong unahin ang isa kaysa sa kanya. Saan ka pupunta? Malamig niyang tanong kay Black. Nakabababa lamang mula sa ikalawang palapag. Kailangan ako ni Edward at tutulong ako sa paghahanap ng asawa niya. Sagot naman ito nang hindi siya nililingon. Nakaramdam ng kakaibang kirot sa puso si Solen. Dahil matapos ang gabing yon, ay nagbago na lamang ito bigla. Black, may problema ba tayo? Tanong niya sa asawa. Sandali naman siya nitong nilingon. Bakit mo natanong? Bakit pakiramdam ko ay ang layo-layo mo na? Bakit ikaw? Nagagawa mong itago sa akin ang dapat kong malaman. Anong ibig mong sabihin? Hindi kita maintindihan. Pagtatakang tanong ni Solen. Muling tumingin sa kanya ang binata, ngunit puno iyon ng lamig. Sa unang beses, umiwas ng tingin si Solen dahil sa konsensyang nararamdaman. Wala akong tinatago sa'yo. Lakas loob niyang sabi. Nadinig pa niya ang pagsinghal ni Black na para bang may sinabi siyang kalokohan. Yeah. Anito at walang pasabing umalis ng bahay nang hindi na nilingon pa si Solen. Sa pangalawang pagkakataon, nasaktan si Solen dahil sa kasalanang alam niya naman na siyang may gawa. Napansin pa niya ang cellphone na umiilaw sa ibabaw ng lamesa at dali-dali niya itong kinuha at sinagot. Hello? Hello? Solen? Miss me? Kamusta naman ang buhay may pamilya? Anong pakiramdam na ang asawa mo ay patay na patay sa kapatid mo? Hindi mo ba alam na nagsasama na sila sa iisang bubong? Sabi ng babae na nasa kabilang linya. Para iyong bomba na sumabog sa tenga ni Solen. Nagpuyos ang damdamin niya at hindi alam ang dapat niyang maramdaman. Kung wala kang magawa sa buhay mo, Sheena, humanap ka na lang na mapagdidiskitahan mo. Kawawa ka naman, Solen. Dahil ang inakala mong asawa na mabait ay manluloko pala. Kung ayaw mong maniwala ay tumungo ka sa lugar ng pagmamay-ari ng asawa mo. Doon mo makikita ang sinasabi ko sa'yo. Nakatanggap na isang mensahe si Solen at ito ay ang address. Hindi na siya nagdalawang isip pang puntahan ng address at tulad ng inaasahan niya, narito si Saina at Black na magkayakap. Parang natuod si Solen habang pinagmamasdan ng dalawa. Pero hindi siya dito mas nag-alala, kundi sa kakaibang anino sa paligid. Sa isang iglap, nagpaputok ang mga ito sa asawa at kapatid niya. Mabilis siyang nagtago sa likod ng pader at muling sumilip at nakita niya na nakaiwas si Saina at Black sa mga bala. Wala siyang pagdadalawang isip na sinugod ang mga lalaking nakasuot ng itim na bonnet sa muka. Sino ang nagutos sa inyo? Sabihin mo sa akin sino? Sigaw pa niya sa isang lalaking hindi niya tinuluyan. Naubos niya sa isang iglap ang 5 kalaban at muling bumukas ang pintuan. Iniluwa noon si Black na may hawak na baril. Nagulat pa siya na makita siya nito. Anong ginagawa mo dito, Solen? Hindi ba dapat ako ang dapat magtanong niyan? Kung anong ginagawa mo dito at bakit kayo magkasama ng kapatid ko? It's not what you think. Depensa agad ni Black. Pero kaysa pansinin pa siya ni Solen, ay mas ipinokos na lamang niya ang sarili sa lalaking hawak-hawak niya ngayon. Sabihin mo kung sino nag-utos sa inyo at tutuluyan kita ngayon din. Pananakot niya sa lalaki. Wala kayong malalaman sa akin dahil wala akong alam. Inutusan lamang ako na iligpit si Guevara, yun lang. Magbibilang ako ng 3
At kapag wala ka pa rin inamin, pasensyahan tayo. Umalingaw-ngaw ang putok ng baril kasabay ng pagtili ng lalaki dahil sa sabog nitong palad. Binaril siya ni Saina sa likod ng kamao ng walang kahirap-hirap. Aamin ka ba o uubusin ko lahat ng kamay mo? Pagbabanta ni Saina at kahit malaki na ang tiyan ng babae ay kikilabutan ka pa rin. Hindi ako magsasalita. Muling napasigaw ang lalaki dahil binaril ni Saina ang isa pa nitong kamay. Magbibilang ako ng 3 at kapag hindi ka pa umamin ay tiyak na bungo mo na ang isusunod ko. Muling pagbabanta ni Saina. Si Mayor Salve at si Sheena. Pag-amin ng lalaki. Pero hindi doon nataranta si Sulen, kundi nang matanggap niya ang mensahe ni Lexi. Namutla siya sa nabasa at sa isang iglap, nakita niya na lang ang sarili na sinalo ni Black nang tuluyan siyang mawalan ng malay. Sa kabilang banda naman ay umiiyak na si Lexi habang yakap ni Philip. Hindi niya alam kung saan na napunta si Blue dahil kanina lamang ay kasama nila ang bata. Philip, paano kung may nangyaring masama kay Blue? Patay na tayo kay Sulen. Sa ating ipinagkatiwala ang anak niya. Hindi mo kagustuhan na nangyari at walang may gusto nito. Huwag kang mag-alala dahil mahanap natin si Blue. Sabi ni Philip, kahit sa loob-loob ng lalaki ay natatakot din siya sa maaaring mangyari sa bata. Napatayo na lamang sila nang may pumaradang sasakyan at iniluwa nito si Black na madilim ang muka. Mayor, anong ginagawa niyo dito? Natatakot na tanong ni Lexi. Nasaan ang anak ko? Diretsahang tanong ni Black sa dalawa. Wala po akong alam sa sinasabi mo. Tanggi pa ni Lexi pero mas lalo lamang nagalit si Black. Alam ko na ang lahat kaya sagutin mo ko nasan ang anak ko, nasan si Blue. Umalingaw-ngaw pa ang boses nito. Wala nang nagawa pa si Lexi kundi sabihin sa lalaki ang nangyari bago mawala si Blue. Nagising si Sulen dahil sa ingay na naririnig niya sa paligid. Nang buksan niya ang mga mata, bumulaga sa kanya si Lexi at Philip. Kahit hirap, sinubukan niya pa rin na makaupo mula sa kinahihigaan. Lexi, ang anak ko. Tanong pa niya sa kaibigan, ngunit umiwas lang ng tingin si Lexi. Dinamba ng matinding takot si Sulen dahil hindi nagsalita ang kanyang kaibigan. Sinubukan niyang tumingin kay Philip at ganoon din lang ang ginawa nito. Kung di kayo magsasalita, ako na lang mismo ang maghahanap sa anak ko. Sa kanya tinanggal ng swero ng biglaan. Mabilis na umalalay si Lexi at hindi na napigilan ang mga luha sa mata. Ano ba nangyari? Lexi, Philip, ano ba nangyari? Ba't ayaw niyong magsalita? Kinuha na siya ni Mayor at wala na kami magawa. Parang bombang sumabog sa pandinig ni Sulen ang narinig kaya wala siyang nagawa kundi ang umuwi ng mansyon. Sa harap pa lang ng malaking gate ay hindi na pinapasok si Sulen ng mga tauhan ni Black. Papasukin niyo sabi ako. Hindi niyo ba alam kung ano ako dito? Asawa ako ng boss niyo. Iskandalo ni Sulen sa labas ng malaking gate. Miss, hindi po talaga pwede dahil na pinag-utos sa amin ni Mayor. Huwag daw po kayong hahayaan na makapasok sa loob. Tawagan niyo si Black at ako ang kakausap sa kanya. Tawagan niyo siya. Hindi po talaga pwede, miss. Pinilit na sila na makapasok sa loob at sumalubong lamang sa kanya si Black habang yakap si Sheena. Para siyang natuod sa kinatatayuan habang nakikita ang dalawa. Parang kinurot ang puso niya habang nakatingin sa dalawa. Nagtatanong ang mga mata niyang tumingin kay Black. Love, anong ginagawa ng isang yan? Kala ko ba hiwalay na kayo? Tanong pa ni Sheena kay Black. Pero lalo lamang nasaktan si Sulen nang alisin ang tingin ng lalaki sa kanya at humarap sa dalaga. Ang akala niya ay wala nang sasakit pa sa balang bumaon sa kanya. Pero meron pa pala. Don't mind her, sabi ni Black. Ang anak ko,
Gusto kong kunin ang anak ko. Buong tapang niyang sabi. Wala ka ng anak na mababalikan, Sulen. Matapos mo siyang abandonahin? Kung di pa ako dumating ng maagay, baka wala ka ng anak ngayon. Sabi ni Sheena na nagpataka ng malala kay Sulen. Anong sinasabi mo? Wala akong inabandona. Black, gusto kong makita ang anak ko. Ibalik mo sa akin ang anak ko, please. Pagsusumamo ni Sulen. No. Please, yung anak ko na lang nagpapalakas sa akin. Ibalik mo na siya sa akin. I'm sorry kung hindi ko nagawang sabihin sa'yo ang tungkol sa anak natin, pero maniwala ka sa akin. Sasabihin ko naman sa'yo. Humahanap lang ako ng tsansa. Please. Pwede ba umalis ka na, Sulen? Ako na ang gusto ngayon ni Black. Tanggapin mo na isa kang talunan. Pwede bang manahimik? Wala akong pakialam sa sasabihin mo dahil asawa pa rin ako ni Black. Paglaban ni Sulen kay Sheena. Ang kaninang mukha ni Sheena na masaya ay napalitan ng matinding galit. Hindi nila inaasahan ni Black nang humugot ito ng baril at itutok kay Sulen. Ang dapat sa'yo ay mamatay dahil isa kang malaking epal sa buhay ko. Gigil na sabi ni Sheena at kinasa ang hawak na baril. Ibaba mo yan, Sheena. Utos ni Black pero hindi nakinig si Sheena. Tumawa lamang ito ng sobrang lakas. Para itong nababaliw kasabay ng pagtulo ng mga luha nito. Hindi naman ako ganito katanga para hindi maisip na niloloko mo lang ako, Black. Akala mo ba hindi ko alam na inutusan mo ang mga kaibigan mo na hulihin si Mayor? Tapos dinala mo naman ako dito para maging ligtas ang anak nyo? Tapos kapag okay na ang lahat, saka mo naman ako ililigpit. Hindi naman ako ganun katanga para di maisip yon. Dagdag pa nito at saka pinaglaruan ng baril. Ibaba mo yan, sinasabi ko sa'yo. Pananakot ni Black pero mas lalo lang bumagsik ang mukha ni Sheena. Hindi na rin naman ako makakatakas. Mabuti siguro na isama ko na lang kayo sa kamatayan. Sa isang iglap, pinaputok ni Sheena ang hawak na baril. Parang slow motion ang nangyari nang yakapin ni Black si Sulen. Pero isa pang putok ng baril ang umalingaw-ngaw at nang tingnan nila si Sheena, ay nakabulagta na ito sa lapag at naliligo sa sariling dugo. Nang lingunin nila kung sinong bumaril, ay lumabas sa may sulok si Sarah, Sora at Saina kasama ang kanika nilang mga asawa. 4 na taon na ang nakalilipas simula nang mangyari ang insidenteng yon. Masasabi ni Sulen na isang magandang pangyayari dahil naging maayos ng pamilya niya. Naging mas masaya ang pagsasama nilang mag-asawa at naging isang masaya at buo silang pamilya. Sa isang village magkakatabi lamang ang mga bahay nilang magkakapatid, kaya hindi naging malungkot kahit papaano ang buhay ni Sulen. Nasaan ba ang asawa mo na yan? Pansin ko madalas ata siyang wala. Pagsisimula ni Sora habang kinakain ng hilaw na mangga na sinasawsaw nito sa condensed milk. May mga inaasikaso lang siya dahil malapit ng botohan sa eleksyon. Sagot ni Sulen. Bakit pa ba tumatakbo ang asawa mo na yan? Napakayaman kaya niya. Para saan pa ang maliit na sahod sa pagiging mayor? Dahil gusto lang yan tumulong sa mga taong nangangailangan. Tumulong? Ang sama kaya ng ugali ng asawa mo kung alam mo lang. Si Sarah naman ang nagsalita. Para namang ang babait ng mga asawa nyo. Sabay-sabay pa silang napatingin sa malaking gate ng magbukasyon. Iniluwa ng gate ang mga asawa nila kasama ang kanilang mga anak. Halata pa ang pagod at stress sa mga mukha nito. Wife. Tawag ni Dalton sa asawang si Sarah. Ano? Huwag mong sabihin na pagod ka na sa pag-aalaga ng anak mo. Aba Dalton, ngayon lang ang pahinga ko. Sabi agad ni Sarah. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Edward ah. Sinasabi ko sa iyo, huwag kang tatabi sa akin. Tignan mo ang anak mo at hinayaan mo na naman maglaro sa may putikan. Baboy na yan. Sita naman ni Saina. Hindi napigilan ni Sulen na mapangiti sa mga kapatid niya dahil lahat sila ay meron ng masayang pamilya. Napatingin pa siya kay Sarah
na nakangiti ng palapad sa asawa nito. Don't tell me natalo ka na naman sa sugal ng anak mo. Sabi naman sa'yo, mana sa akin yan eh. Saka pa tumawa ng malakas si Sora, kaya mas lalong nagmakto lang asawa nito, sabay walk out. Hindi napigilan ni Solen na mapatingin kay Black na puno ng pagmamahal ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Bakit? Tanong pa niya sa asawa. Hindi mo ba ako sesermonan? Tanong ni Black. Natawa na lamang siya sa kalokohan ng mga asawa nila. Sa papalubog na araw, sabay-sabay silang yumakap sa mga asawa nila kasabay ng panonood sa papalubog na araw. Dahil sa wakas, nakamit na nila ang pinapangarap na masaya at buong pamilya. The end. At dyan nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang Hiding the Mayor's Son, written by Lady Precious. Dearest friends and avid listeners, don't forget to like our videos and subscribe to our channel for more wonderful stories. Mula sa aming main channel, Randall Tagalog Love Stories, and for our second channel, Miss R Stories, lubos po naming pinasasalamatan ang inyong suporta at pagtangkilik sa aming mga likhang istorya.